Hello guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Heart Never Lie, Chapter 9. Lumipas ang isang linggo. Lasing ka na naman? Tuwing nagpupunta ka rito, lagi ka ng ganyan. Turaan ni Jackie. Naiinis ito kay Norman. Itinuloy na ng asawa ko ang pag-file ng annulment. Saad ni Norman. Lihim na natuwa ang babae. Handa naman akong maging asawa mo, lalo na't magkakababy tayo. What? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Wala namang masama, di ba? Dala-dala ko ang anak mo. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko. At kahit mag-grant ang annulment namin, liligawan ko pa rin siya. Si Arian lang ang gusto kong maging asawa. At hindi ko siya ipagpapalit sa isang katulad mo. You know from the very beginning that all I want is a baby. At ang asawa ko ang kikilalaning ina ng batang yan. You agreed with the agreement, right? Nagbago ng isip ko. Tsaka tigil-tigilan mo ako sa kaka-Ingles mo. Sorry. Kung anong nasa pinirmahan mo, yun ang masusunod. Hindi kita pakakasalan. Kailangan kita ngayon. Saad nito tsaka sinimulang maglikot ng mga kamay. Stop! Pwede ba? Hindi mo ko maaakit dahil kahit lasing ako, alam ko ang ginagawa at sinasabi ko. Baka nakakalimutan mong kailangan mong ibigay ang pangangailangan ko para sa batang dinadala ko. I'm tired. Anya tsaka tinungga ang natitirang tubig sa baso na pinakuha niya sa babae kanina. Ako ang gagawa kung pagod ka. Napapikit si Norman dahil sa nararamdaman niyang pagkalilyo hanggang sa tuluyang nakatulog habang nakaupo sa sofa. Iyon ang sinamantala ni Jackie. Nilagyan nito ng pampatulog ang ipinainom na tubig kay Norman, kaya nakatulog. She undressed him. Walang itinira. Pagkatapos ay ito naman ang naghubad. Malaya na nitong napagmasdan ang katawan ni Norman. Pagkatapos magpakasasa ang mga mata nito sa katawan ng tulog na lalaki, ay pumwesto ito, tsaka kinunan ng litrado ang animoy magkatabi. Ilang capture rin yun ng iba't ibang anggulo. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone ni Norman. Tinandaan nito ang passcode nyon ng mga huling gabing dumalaw ang lalaki dahil sa plano nito. Nakahiga na si Arian nang tumunog ang kanyang cellphone. She received a message attachment which contains photos. Pakiramdam ni Arian ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo matapos makita ang mga litrato na ipinadala sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone at kulang na lang ay ibalibag niya. She called Norman pero hindi sumasagot. Tuluyan na hinagis ni Arian ang kanyang cellphone sa sobrang galit na nararamdaman. Kahit anong gawin niya, hindi siya makatulog dahil parang pinipiga ang kanyang ulo sa kirot at pakiramdam na tuyo ang kanyang mga mata. Buong magdamag siyang dilat. Kinabukasan, masarap ba? Bungad niya kay Norman pagdating nito. Talagang hinintay ito ni Arian. What? What? Hindi mo alam? Hindi mo na maalala kung paano kayo nagpakalunod sa kaligayahan kagabi? O ayan, pagmasdan mong mabuti. Singhal niya at ibinigay ang kanyang cellphone kay Norman upang makita ang mga litrato. What the fuck? Katagang namutawi sa bibig nito. Yung habang ako hindi makatulog dahil iniisip ko kung nasaan ka. Yung nag-aalala ako dahil gabi na wala ka pa. Yan ba ha? Ganyan ba ang ginagawa mo noong mga panahong tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot ha? Norman, sana hiniwalayan mo muna ako. Sana hinintay mo munang mapawalang bisa ang kasal natin. Arian, believe me, wala akong alam dito.
Wala? Paanong wala? Liz, makinig ka sa akin. Lasing ako kagabi, okay? Nakatulog ako sa apartment pero hindi ako nakipagtalik kay Jackie. Liar. Harap-harapan mo akong ginagago. Iniwan niya si Norman na kunot ang noo. Nagkulong siya sa guest room. Sinundan ni Norman si Arian, subalit wala itong balak kausapin siya. Nagtungo na lamang siya sa kwarto upang maligo para mahimasmasan. Nang nasa loob na siya ay saka pa lang niya napansin na hawak niya ang mobile phone ni Arian. May kung anong nag-udyok sa kanyang kalikutin iyon at kusa nang gumalaw ang kanyang mga daliri. Napunta siya sa message box. He found out that Jackie sent those photos hanggang nagawi sa gallery. He scrolled until he saw familiar photos. Arian with a pageant staff in Colombia. At ang suot niya ay kapareho ng suot ng designer na tinatawag na Mystical Rose, na nakita niya sa dyaryo at sa TV na naka-blurred ang mukha upang hindi makilala. My God, I never knew. Ang layo na nang naabot ng asawa ko na hindi ko man lang namamalayan. Sa isip niya, nanlumo siya sa isipin niya iyon. He has never shown any support for her since then. Lumabas siya mula sa kwarto at muling bumalik sa guest room, pero nakalak pa rin ang pinto. Kaya hinayaan na muna niya si Arian. Buong araw na natulog si Arian. Medyo gumaan na ang pakiramdam paggising niya. It's Saturday naman, kaya okay lang hindi siya pumasok. Kumalam ang kanyang sikmura, kaya lumabas na siya at dumiretso sa baba upang kumain. Siya na rin ang naghanda ng gusto niyang kainin. Manang umalis ba si Norman? Tanong niya sa kasambahay. Hindi, dahil may gusto kong liwanagin sa'yo. Boses ng lalaki mula sa kanyang likuran. Kakain ako. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Pabalang nasabi ni Arian. Bakit ka nagsinungaling sa akin when I ask you if you know who's the person behind Mystical Rose Designs? So? Ikaw nga nakakuha ng inanakan, ipinaalam mo ba? So wala kang balak ipaalam sa akin na ikaw si Mystical Rose? Pwede ba, Norman? Masakit ang ulo ko. Oo. Ako ang nasa likod ng Mystical Rose. Ano, okay na? Pwede ba? Don't pretend that you care, cause you never did. Pwede ba pag-usapan natin lahat ng bagay? Sorry. Wala kang mababago kahit anong sabihin at gawin mo. Baka inihintay ka na ni Jackie mo. Ikaw ang gusto kong makausap? Well, I don't want to talk to you. Pagkasabi niya ay binitbit niya ang tray at iniakyat. Galit na umalis si Norman. Nagpunta sa apartment na tinitirahan ni Jackie. Alam mo ba kung anong bunga ng mga ginawa mo, ha? Singhal niya sa babae pagpasok pa lang niya. Teka, nasasaktan ako. Daing ni Jackie. Magpasalamat ka at dinadala mo ang anak ko. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nagawa ko sa'yo. Gusto mo talagang sirain pang relasyon namin ng asawa ko. Para ano? Para tuluyang maghiwalay kami at inaambisyon mong pakakasalan kita? Uulitin ko, Jackie. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko, lalo na sa isang katulad mo. Anya, saka iniwan ang babae. Pabalibag niyang isinara ang pinto. Pag-alis ni Norman ay tinawagan ng babae ang kaibigan nitong si Wendy. Sa sumunod na araw, Arian woke up with a terrible feeling. Pagmulat niya ng mga mata ay tila umiikot ang kisame. Muli siyang pumikit, subalit hindi nagbago. Bumangon siya dahil naiihi siya, pero napabalik din siya sa paghiga dahil sa sobrang pagkahilong nararamdaman niya. Mag-aalas 8 na, dadaanan na siya ni Arlene upang magsimba, pero hindi pa siya nakahanda. Pinilit niyang makapunta sa banyo. Kumapit siya sa dingding na parang isang bulag. Tagumpay naman siyang nakarating.
Subalit, nang pabalik siya sa kama ay hindi na niya nakayanan dahil sa panghihina, sanhi ng pagkahilo at umiikot na paligid niya. Napabitaw siya sa dingding at natumba. Nasagi niya ang vase kaya't nalaglag iyon sa sahig na narinig ni Arlene. Magkakasunod na katok ang ginawa nito at pagtawag sa pangalan ni Arian, subalit walang sumasagot. "Manang, may duplicate key ka ba?" tanong ni Arlene. Sandali ma'am at kukunin ko po," ani ng kasambahay. Nagmadali itong bumaba at mabilis na bumalik, dala ang susi. Dahil nag-aalala rin ito, wala si Norman ng mga oras na yon dahil maagang umalis. Napasukan nila na nakabulagta at walang malay si Arian. "Oh my God! Arian!" Bulalas ni Arlene at agad dinaluhan ang nakahandusay na kapatid. "Manang, tawagin mo yung guard para buhatin ng kapatid ko. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." "Arian, wake up, please." Ani Arlene sa garalgal na boses, mangiyak-ngiyak sa pag-aalala. Pagdating ng guard ay agad pinabuhat ang kapatid pababa at isinakay sa kanyang kotse. Ilang minuto ang lumipas bago nagkamalay si Arian. "Nasaan ako?" tanong niya nang nagmulat ng mga mata at nasa isang hindi pamilyar na kwarto. "Ate," tawag niya sa kapatid nang malingunan niya. "Arian, thank God you're awake." Anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito?" "Nadatnan kitang nakabulagta sa sahig. Wala kang malay." Pinilit niyang inalala ang mga nangyari sa kanya. Ang natatandaan lang niya ay nagbanyo siya. Magsasalita pa sana siya, subalit bumukas ang pinto. Malawak ang ngiti ng doktor na pumasok. "Dok, ano pong resulta?" tanong ni Arlene. "Mrs., congratulations," baling ng doktor kay Arian. "Po? Para saan po?" "You are pregnant," nakangiting sagot ng doktor. Nanlaki ang mga mata ni Arian dahil hindi siya makapaniwala. Totoo ba, Dok? Sigurado po ba kayo?" "Oo naman, pero kailangan mo munang magpahinga. Then later, I need to talk to you." "Sige po, Dok. Maraming salamat," masigla niyang sabi. Nagpaalam ang doktor sa kanila. "Ate, magkaka-baby na ako," maluha-luha niyang sabi. Ngumiti si Arlene. "Wish granted, sis. Congratulations." Nakangiting wika nito tsaka niyakap ang kapatid. Hinaplos ni Arian ang kanyang sinapupunan. Matutuwa sila mami at daddy kapag nalaman nila ito. Ate, huwag mong ipapaalam muna kay Norman. Ako ang magsasabi sa kanya." "Sige, pero yan, tell him ha?" "Oo ate." "Good." Napalingon ang magkapatid nang bumukas ang pinto at inluwan yon si Norman. "Why didn't you call me?" Diretsong sabi nito paglapit sa magkapatid. "Call you? Nawalan ako ng malay. Matatawagan kita?" Tugon ni Arian. "Ate, pwede bang iwan mo muna kami ng asawa ko?" Pakiusap ni Norman. "Ate, dito ka lang." Saad naman ni Arian. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Arlene sa dalawa. Pagkatapos ay lumayo ito kaunti. "Ano bang pinaggagawa mo sa sarili mo, ha?" Ani Norman. "Wala. Tsaka wala ka namang pakialam sa akin eh." "Asawa kita, Arian." "Oo, sa papel." "Huh? "Hindi ba? Sa papel mo lang ako asawa." You are mine." "Wow, kailan pa? Tsaka umalis ka nga sa harapan ko." "Arian, please. Let's just talk." "Ayaw kitang makausap. So please, leave." Bago pa makapagsalita muli si Norman ay sumingit na si Arlene. "Norman,
Let her take a rest, please. Pakiusap nito. I just want to know how she is. She's fine. She just needs to rest. Talk to her some other time. Tumango ang huli at saka nagpaalam. Hahalikan sana nito sa noo si Arian, subalit umiwas. Laylay ang balikat ni Norman palabas ng ward. Isang buwan ang matuling lumipas. Natuloy ang proseso ng annulment ng dalawa. Subalit, hindi sumang-ayon si Norman. He appealed. Maingat si Arian sa kanyang pagkilos. Ayon na rin sa payo ng OB at lagi na rin siyang pinupuntahan ni Arlene. Hindi pa rin niya sinasabi kay Norman ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao dahil may hinihintay siyang tamang pagkakataon upang ipaalam. Isang umaga, halos bumaligtad ang kanyang sikmura nang maamoy niya ang tostadong bawang. Mabilis siyang nagtungo sa banyo na ginagamit nila tuwing nasa baba sila at doon dumuwal. Iyon ang nangyayari sa kanya tuwing nakakaamoy ng bawang. Simula noong may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili, maging sa pagkain ay naging mapili na siya at gusto laging mayroong bulaklak sa vase at maging sa ilalim ng kanyang unan. We need to talk. Si Norman na nakasalubong niya. I don't want to talk to you. Anya saka humagbang. Hindi pa man niya naihagbang ang isa niyang paa ay napigilan na siya nito. Let me go. Ano ba? Nasasaktan ako. Mag-uusap tayo. Mariin nitong sabi. Bitiwan mo nga ako. No, you will talk to me. Nasasaktan siya sa higpit ng hawak ni Norman sa kanyang braso, kaya nagbumiglas siya. Nabawi niya ang kanyang kamay, subalit muntikan na siyang mapaupo. Nakahawak lang siya sa gilid ng pinto, subalit nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang sinapupunan. Manang! Tawag niya sa mayordoma. Senyorita, bakit may dugo? Bulalas ni Manang Susan nang makalapit at makita ang umagos na dugo sa binti ni Arian. Napadingin naman si Norman doon. Nagpanik na ito at nilapitan si Arian. Manang, tawagan mo si ate. Utos niya. Hindi alam ni Norman ang kanyang gagawin. Kaya binuhat nito si Arian at dinala sa kanyang kotse. Ang baby ko. Bigkas niya habang nasa sasakyan. Baby? Arian, anong baby? Wala nang sagot mula rito dahil nawalan na ng malay. Kinabahan si Norman kaya binilisan pa niya ang pagmamaneho. Agad silang dinaluhan pagdating nila sa harap ng ospital. Lumipas ang ilang mga sandali. Nagkamalay na si Arian. Ang baby ko. Agad niyang bigkas. Mrs., your baby is fine. Ani ng doktor. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi maipinta ang mukha ni Norman. No one can explain his facial expressions and reaction upon finding out that his wife is carrying their child. A child that they wish for how many years. Pero, paano nang nagawa niyang isang bagay dahil hindi nakapaghintay? Ang dinadala na kayang sanggol ni Arian ang magiging daan upang magkaayos muli silang mag-asawa. Abangan ang karugtong.